Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Natatandaan ninyo yung sheriff na sinapak ni Sara Duterte? Tandaan nyo pa ba yan? Diyan po sa Davao City na walang nagawa itong matandang lalaki na ito dahil napapalibutan siya ng security ni Sara Duterte at bugum, sinapak siya. Itong sheriff na to, ginagawa niya lang po yung kanyang trabaho. Pero si Sara, imbis na pakiusapan itong sheriff na to, di ba? Kausapin mo, pwede bang i-delay muna yung implementasyon ng court order na yan? Kasi yung sheriff, sumusunod lang po sa kautusan ng korte. Sinapak po yan. Pakita ko sa inyo. Ni Sara Duterte. At bakit siya relevant ngayon? Kasi po itong sheriff na to na sinapak ni Sara Duterte, isa po siya sa tatayong testigo sa impeachment trial ni Inday Lustay. Yan, natatandaan nyo ka-coffee? Yang kaawa-awang matanda na yan. Kung tatay mo yan ha, kung tsuhin mo yan, kung kapitbahay mo yan, pobreng matanda. Sorry, yan na yung term na gamitin natin. Napapalibutan ng bodyguards ni Sara Duterte. Hinablot, kwinelyuhan, sinapak. Hindi lang isang beses, hindi lang dalawang beses. Ilang suntok ni Sara Duterte. Diba? Sinong hindi magagalit kay Sara? May pagkabayolente itong tao na ito. In fact, marami nga, may mga nagsasabi nga yung suspect dyan sa shooting sa Tacloban, i-inspired ng mga Duterte kasi mga bayolente Anyway, sige, balik tayo dito sa main issue. Bakit tatayong witness itong si Kuyang Sheriff? Okay, headline ng Inquirer. Pwede nyo i-check yan ka-coffee. Hindi tayo gumagawa ng fake news. Sheriff Sara Duterte struck sought as witness in impeachment trial. A court sheriff punched 4 times. Hindi isa, hindi dalawa, hindi tatlo, kundi 4. 4 times pinagsasapak ni Sara Duterte habang napapalibutan ng bodyguard at hawak-hawak ng bodyguard itong pobreng matanda na ito. Tatayo po siyang witness sa impeachment trial pero sa side po siya ng prosecution team. Hindi na anticipate ito ng kampo ng defense nila Sara Duterte kasi ang ginagawa nila, di ba, mirroring. Kung sino yung mga witnesses ng prosecution ng House of Representatives, pag prosecution, dalawa yan huwag kayong malilito prosecution and defense. Ang prosecution, ito po yung House of Representatives, they have their own witnesses, and defense, they have their own witnesses. So ang nangyari po, yung mga witness ng prosecution, for example, Ramil Madriaga, Trillanes, mini-mirror po ng defense ng grupo nila Sara, ginagaya po nila. I don't think or I don't know kung bakit hindi nila nagaya itong sheriff na isama na ito. Copies of the prosecution's pre-trial brief shared with the reporters ngayong araw po, Webes, showed 8 witnesses lined up for accusations that Duterte made grave threats against the president, including Abe Andres. Yan po yung pangalan nitong sheriff na ito. Siya po yung sinapak ni Sara Duterte habang ipinatutupad lang po yung court order. Diba? Diyan po sa Barangay Soliman, diyan sa Davao City, Agdao District. Biruin mo, ginagawa mo lang yung trabaho mo dahil loyal ka sa trabaho mo, inutusan ka ng korte, i-implement itong order na to. May demolition kasi diyan ka-coffee. May demolition job, may kinakailangan pong ipatupad na kautusan ng korte diyan sa barangay na yan. Pero pinigil ni Sara. Actually, pwede mo naman pigilin yan. Diba? Kausapin mo yung sheriff. O kung lumalapit yung sheriff, inaabot niya yung kautusan ng korte, palibutan mo ng bodyguard mo, wag mong papalapitin. Hindi yung pinahawakan mo sa security mo, tapos bigla mong pinagsasapak mo. Diba? Kung ikaw yung nasa sitwasyon, kung ikaw mag-anak nitong matanda na ito, kawawa. Diba? Anyway, pagkakataon na po ni Mang Abe Andres na makaganti. Kasi ganito yan. Sa impeachment case ni Sara Duterte, kasi mga nagtatanong ka-coffee, bakit nabuhay yan? Kasi matagal na naman na issue yan. 2011 pa ata ito, tama. 2011 pa yung issue na yan dyan sa Davao, pero bakit nabuhay si Mang Abe? Bakit lalabas siya sa impeachment? Remember, meron po tayong 4 na articles of impeachment. Ito po yung 4 na grounds kung bakit dapat matanggal si Sara Duterte. 1, improper use of public funds, pagwawaldas po sa confidential funds. Pasok po yan. 2, unexplained wealth, hindi po maipaliwanag na yaman ng mga Duterte ni Sara at ng kanyang asawa. Pangatlo po, yung bribery o yung panunuhol. Pang-4 po yung grave threat.
So itong apat na yan, itong articles of impeachment na yan, may mga witness yan kada article of impeachment, di ba? Si Mangabe, papasok po siya dyan sa grave threat. Kasi ano ang gusto? Obvious naman ka-coffee. Ano yung gusto ng prosecution, ng House of Representatives? They have to establish na si Sara talaga may tendency siya ng pagiging violente. Na si Sara talaga, yung grave threat, yung pagbabantaan niya sa buhay ng presidente, na sabi niya, gugurgurin niya si PBBM, si First Lady Liza Araneta Marcos, at si Romualdez, hindi yan biro. Pwede niyang gawin yan kasi nga may signs ng pagiging violente si Sara Duterte. Exhibit 1. Napatunayan na yan sa kaso ni Bang Abe. Napaka-violente ni Sara Duterte. Opisyal siya ng gobyerno. It is very unbecoming of a government official na palilibutan siya ng security guard pag sasapakin niya yan. Diba? So kung nagawa niya magbanta sa buhay ng presidente, nagawa niya yan sa sheriff, bakit hindi niya magagawa sa presidente yan? Lalo na ngayon na siya ay vice-presidente. That time, ano siya dyan? Mayor pa lang siya that time. Oh, mayor pa lang siya dyan. Nagawa niya na yan. Pobre pa ha. Walang ka, malay-malay ang court official na yan. Ano pa, ito ngayon, vice-presidente na siya. That time, hindi pa nagiging presidente ang tatay niya. Nagawa niya na yan. Ano pa yan? Na naging presidente na yung tatay niya, nakapag-establish na yan ng mga koreksyon sa mga militar, sa mga hitmen, etc. Ngayon pa na hindi niya kayang gawin yung banta niya kay Presidente Marcos na tsutsugin niya. Diba? Therefore, si Mangabe, malaki po yung kanyang papel na gagampanan bilang isang testigo sa impeachment trial dahil siya mismo pinagbuhatan ng kamay. Diba? Andres, who took 4 blows in his face and back from then Davao City Mayor Duterte, was taken to the hospital after the incident. Pinagbuhatan niya ng kamay, nadala sa ospital itong matanda na ito. Nagawa niya sa sheriff. So, hindi imposible na magagawa niya kay Presidente Marcos. The sheriff's inclusion as a witness was meant to prove that Duterte has the tendency to inflict violence. Yun yung argument na gustong tahakin ng prosecution. Nagawa niya yan sa sheriff, kaya niya rin gawin yan kay Presidente. Grave threat po yan. According to the 57-page brief, which also listed several law enforcement agents and reporters who covered her expletive-laden live stream briefing in 2024, November 2024 sa kanyang naka-live ito ka-coffee, nagka-press con po yan no? Alam ko, yan yung time na yung si Zulieka, yung kanyang chief of staff ata yan, na nagtatago sila, no? Alam ko, dyan sa Veterans Bank ata yan, nagkaroon sila ng live stream dyan. Dyan niya sinabi na talagang gugurgurin niya. So, meron din pong mga reporter na present during that press conference na tatayo din pong testigo laban dito kay Sara Duterte. Kasama po sila sa inilista. Okay, ganito kasi ang mangyayari, ka-coffee. Tapos na po yung marking of evidence, di ba? Yung pre-trial conference, 5 araw po naganap yung pre-trial conference Tapos na po yan, as in ngayon po yung last day, 25 ngayon, di ba? Tama, June 25, ngayon po yung last day. Kasi yung first day po ng hearing, July 6. So yung ginawa po ngayon sa pre-trial, in-identify na po nila sino yung mga witnesses nila. For example, ang prosecution, nagpasa sila ng 30 or more than 30, more or less 30 po na witnesses. Ang kabilang kampo naman, nagpasa po sila ng 40 witnesses. So yung mga hindi nyo na ipasa ngayon, including po yung mga documents, mga evidence, minarkahan na po kasi yan sa pre-trial. Kung hindi nyo na ipasa during the pre-trial period na tapos na po, hindi siya pwedeng sumulpot mismo sa trial proper na magyayari po sa July 6. Kumbaga, wala pong fishing expedition na magaganap dyan. Kung hindi nyo napalista, kumbaga parang advance lang yan. Para mas mapabilis natin yung ating proseso sa July 6, ipasa nyo na yung mga ebidensya na ipipresenta ninyo. Ipasa nyo na yung listahan ng mga witnesses ninyo. Kumbaga, advance copy ito. Para hindi sa July 6, dyan kayo magpapalista. Pero ganito yon ka-coffee. Bagamat tapos na po yan, medyo matagal po yung proseso. I apologize dahil may mga previous videos ako, ang sinasabi ko, bago po magsona yung presidente, baka wala na tayong vice-presidente. Base po kasi yan sa naging interview namin, kasi na-interview namin dati si Senator Coco Pimentel. Siya po ang dating Senate President at sabi niya, kung uusad po ng tama itong hearing ni Sara Duterte, posible na before President Marcos's SONA, State of the Nation Address on July 27, wala na tayong vice-presidente. Pero base sa nangyari po sa pre-trial conference, 65 trial days yung hinihingi po ng grupo ng prosecution. Parang 65, kung 65 trial days po yan, kasi pagsasalitain ng mga bawat witnesses dyan di ba?
syempre, i-interpolate yan. Tatanungin yan ng mga defense. Kumbaga, magkakaroon ng oral arguments. 'Di ba? May mga follow-up questions yung mga senador, etc. So kung 65 trial days yan, hindi naman everyday magkakaroon ng trial eh. So most likely, baka 5 to 6 months yung trial. So kung July magsisimula, let's count July, August, September, October, November, December, or baka abutin pa po ng January para po sa verdict. So medyo matagal po yan. But the good thing is, meron tayong apat na articles of impeachment, di ba? Syempre, let's say sa number 1, no, yung improper use of public funds. Once na po na guilty o sa pakiramdam po ng mga senator judges, enough na yung naging hearing para sa Article 1, yung improper use of public funds, at guilty na si Sara dyan sa Article 1 na to, kahit hindi na po tapusin yung mga iba pang articles. They can make their decisions based on the evidence presented during or for the improper use of public funds, so yung Article 1. Hindi mo na kinakailangan tapusin yung natitira pang 3. If that is the case, possible na bago nga magsoon ang presidente, wala na tayong vice-presidente. Pero ano pa, fluid pa lahat, ka-coffee, pwede pang mangyari. Paiba-iba pa po ng mga nangyayari. Kasi ngayon katatapos lang po ng pre-trial conference. Syempre, on the part of the Senate, good thing din naman, maayos ang leadership dyan, medyo mahaba-habang proseso pa rin po yan. Yung logistics lang, di ba? Yung mga human resource na kinakailangan dyan yung marking nga lang ng mga evidence medyo mahaba-habang proseso yan. Anyway, ang importante, ayan na, uusad na. Okay? Wala nang question kung forthwith yan o hindi. Importante, uusad na po yung impeachment ni Sara Duterte. And kahit papano, mapapatunayan na natin na talagang itong tao na ito nagkasala. Napatunayan na natin yan. During the clarificatory hearings dyan sa House of Representatives, napakaraming testigo na po ang nagsalita. Ngayon, mas malalaman pa ng taong bayan kung mabibigyan lang po ng chance, may presenta itong mga witnesses na to, and I think mabibigyan talaga ng chance yan, makikita natin kung papaano or kung gaano kabayulente itong si Sara Duterte, kung papaano niya sinira yung reputasyon ng bansa dahil sa kanyang panggugulo, dahil sa kanyang paninira sa administrasyon. Pero ang nakakatawa pa, ang pinapalabas siya pa ngayon, meron daw pong mistreatment, hindi daw po siya tinatrato ng administrasyon na ito, di ba? Makikita natin kung gaano kahalimaw mag-isip itong si Sara Duterte at kung paano siya pinalaki ng kultura ng pagiging bayolente ng kanyang ama, na naging inspirasyon pa nga ng ilang mga estudyante dyan sa Tacloban, dahilan po para isagawa nila yung kaliwat kanan nilang unfortunately pagtsugi sa iba pang mga estudyante. May pagkabayolente itong mga Duterte na to, kaya dapat wala sila sa posisyon dahil pinapamarisan sila ng mga kapwa nila DDS. Kumbaga matindi po yung naging epekto nito mga Duterte, lalo na po ng tatay sa kabataan. Ginagaya yung kanilang mga aksyon. O siya, sige, antayin natin yan. July 6, exciting po yan. Marami na po ang nag-aabang. Anong araw ba ang July 6? I suppose Monday. Yan, tama. Monday po ang July 6, first day ng impeachment trial. Oy, medyo marami tayong gagawin dyan, no? Busy tayo during that time. I-komento po ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Mga nasa Facebook, baka hindi pa po kayo naka-like at naka-follow sa ating Facebook page, please do so. Like and follow. Yung mga nasa YouTube, make sure na naka-subscribe na rin po kayo. Nasa TikTok, subscribe na rin po kayo. At magkita-kita tayo ka-coffee sa akin susunod na video. Bye-bye.